Mga kababayan, maligayang pagbabalik po sa Weather Pinas. Meron po tayo ngayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Ang low pressure area po na minomonitor natin kahapon ay nakapasok na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at nagbibigay na ito ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Aalamin ho natin kung ito ay magiging malakas na bagyo at tatawaging bagyong Henry sa mga susunod na mga oras, pati na rin ang magiging direksyon po nito sa mga susunod natin na mga update. Sa pinakahuling pagkatala po ng pag-asa, itong low pressure area po na nasa loob ng ating PAR ay meron pong lokasyon na 735 kilometers east of Surigao City, Surigao del Norte. Bagamat sa ngayon ito po ay nasa low chance, mataas ang chance nito na ma-develop bilang medium high chance na category ng low pressure area at mataas din ang chance na maging isang tropical depression hanggang sa tropical storm sa mga susunod po na mga oras o sa mga araw. Ngayon din, apektado rin tayo ngayon na tinatawag natin na southwest monsoon o hanging habagat dyan po sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Kung mapapansin ho ninyo, meron diyang makapal na kaulapan which is ito po yung sirkulasyon ng hangin ng habagat o southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Dahil din dito sa low pressure area na nagbabantang maging isang ganap na bagyo, nagtaas na po ang pag-asa na tinatawag natin na heavy rainfall warning dahil dyan sa low pressure area. So ngayong hapon po hanggang bukas ho ng hapon meron tayong inaasahan na 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan dyan po sa may Northern Samar, Eastern Samar, kasama pong Samar at Biliran. Pagdating naman po ng Lunes po ng hapon hanggang sa Wednesday po ng hapon, meron tayong inaasahan na 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan dyan po sa may Oriental Mindoro, Romblon, Sorsogon at Masbate. Bagamat sa ngayon, ito po ay isang ganap pa lamang na low pressure area, mapapansin ho ninyo na sumasabay na o nagkakaroon na ito ng unti-unting development. Ang tsansa ho nito para ma-develop bilang isang malakas na bagyo kung mas palalakasin yan ng tinatawag natin na habagat o southwest monsoon. Pwede kasing mangyari yung tinatawag natin na rapid intensification kapag mas lumapit pa itong low pressure area dito sa ating Philippine landmass. Sa pag-update po, pagkatala ng pag-asa and ay na rin sa iba't ibang weather system po na ating ginagamit, ay mataas ang tsansa kapag na-develop na bilang isang tropical depression o bagyo. Itong low pressure area na ating minomonitor ay tatawid ito dito po sa Eastern Visayas hanggang sa Bicol region, papunta po dyan sa kaldurang bahagi po ng Luzon. Kaya naman yung mga kababayan natin dyan hanggang ngayon po ay talagang pinag-iingat po sa banta ng posibleng mga pag-uulan dulot po ng nagbabantang mabubuong bagyong tatawaging bagyong Henry. Sa tinatawag po natin na forecast weather condition dito pa rin sa Eastern Visayas, sa may Northern Mindanao, Caraga at Davao region, asahan natin ang cloudy skies ngayong hapon po na linggo hanggang sa Lunes ho na meron po mga isolated light rains and heavy rain po lalo na po sa hapon at sa gabi dahil sa extension ng hangin ng LPA. Sa area naman ng Metro Manila, sa may Ilocos region, the rest po ng Visayas, Batanes, Babuyan Island, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan. Nasahan ho natin dyan ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa habagat o southwest monsoon. Ito yung epekto ng southwest monsoon at kitang-kita naman natin yan sa ating weather map. Ngayon po, ang nalalabing bahagi ng Luzon, nalalabing bahagi din ng Mindanao ay patuloy ding mag-ingat sa banta po ng mga localized thunderstorms dulot po yan ng habagat o southwest monsoon. Sa isang nagtanong sa atin kung eto nga bang panibagong low pressure area ay magiging typhoon o super typhoon category. Ayon po sa pagtatala ng pag-asa at ayon na rin sa ating iba't ibang weather system na ginagamit doon sa ating advanced weather forecast, hindi naman ito nakikita na talakas o lalakas sa pagiging typhoon o super typhoon category. Bagamat ang tsansa nito ay tumawid dito sa Eastern Visayas, Bicol region at dyan sa ilang bahagi po ng kanluran ng Luzon, pwede pa itong mag-record o magbago po ang direksyon. Pwedeng mangyari yan kapag itong LPA na ito ay naging bagyo na at dito bago sa landmass o kalupaan po ng Eastern Visayas ay magkaroon ng record papataas, pwede hong ganun na mangyari dahil meron tayong hanging habagat na siyang pwedeng tumulak papataas po dito nga po sa banta ng panibagong bagyong mabubuo. Ngayon naman sa mga nagsasabi na bukod dito sa panibagong banta ng sama ng panahon ay mayroon pang masusunod na sama ng panahon na manggagaling
dito sa kalurang bahagi ng ating bansa. Ngayon, kung makapapansin nyo, dyan sa tinatawag natin na area po ng habagat o southwest monsoon, marami ng mga kumpol ng kaulapan, mga cloud cluster ang nade-develop dyan. At mataas ang tsansa na dyan ay merong mabuo po mga cloud cluster, kumpol ng kaulapan o mga low pressure area sa mga susunod po na mga linggo. So meaning to say, kapag ka na-develop bilang isang bagyo itong low pressure area at tumawid sa Eastern Visayas, papunta sa Bicol region at dito sa kaldurang bahagi ng Luzon, another LPA na naman o panibagong banta ng sama ng panahon na madedevelop dito po sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. At dahil nga po, medyo maaraw pa at maganda pa ang ating panahon, asahan nyo simula Lunes, Martes, yung week po na yan, by next week, ay mas matataas na o mas madadalas na ng mga pag-ulan ng ating mararanasan dahil po sa iba't ibang weather system. Ngayon din, meron din tayong tinatawag na ITCC o Intertropical Convergence Zone dito po sa silangang bahagi po ng Mindanao. Ang ITCC tinatawag din natin na salubungan ng hangin sa northern and sa southern hemisphere. Bagamat yan pong mga weather system na yan, ang pangunahing weather system na nagpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa, ito pong LPA na ating namomonitor ay ito ang next week na mas magbibigay ng matinding pag-uulan sa malaking bahagi po ng eastern po ng Visayas, Bicol region. So ang silangan po ng Mindanao sa trap ng tinatawag natin na local standards sa mga nakakaapekto sa ilang bahagi ba naman ng North Luzon, traffic station din po na tinatawag natin ng habagat o yung pinakahangin ng habagat ang nakakaapekto po dyan. Mga kababayan, yan po muna ang ating pinaka-latest na update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat at God bless. Mag-ingat po tayong lahat.